Refer to the figure shown with an accurate figure on what happened. Oh. So ngayon, mag-iba tayo ng approach natin. We're gonna solve a whole situation. Yung problem na to nagpakita siya sa board exams nung, as far as I'm not mistaken, 2023. And mukha siyang mahirap kasi meron siyang trap, specifically sa number 1. But ituturo ko sa inyo kung paano to kadali. So, number 1, if the deflection at B is equal to 15 millimeters, solve for the value of W in kilonewtons. So, paano to? I-drawing ko muna ang figure. Okay, so as you can see, ang tinatanong sa atin ay kung ano yung magiging value ng W kapag meron tayong deflection sa B na 15 millimeters. So, kung i-drawing natin kung paano siya magiging deflection, tanggalin ko muna ito, ilagay ko sa baba. Ang magiging deflection niya ay magiging pababa ng pababa, pababa ng pababa, hanggang makarating siya dito banda. Meron tayong deflection dito banda, at ito yung deflection natin na 15 millimeters. Ang hinahanap natin dito ay kung ano yung value ng W. And syempre, alam natin kung gusto nating hanapin yung value ng W, kailangan mag-moment tayo sa A using yung load dito. E paano natin makukuha yung load dyan? Gagamitin natin yung concept ng tinatawag natin na deflection. Explain ko lang muna yung concept saglit. Ito yung deflection formula. As everyone knows, yung P is basically yung load mo. Yung L ay basically yung length. Yung area ay malamang area, A. And yung E ang tinatawag na modulus of elasticity. Tandaan nyo, kung hindi binigay yung modulus of elasticity ninyo, it's best to assume na it is usually 200 GPa. Pero in this instance, yung binigay sa atin na modulus of elasticity ay 90. Kung nahihirapan kayo mag-memorize ng formula na to, tandaan nyo lang yung mnemonics na to. Peter's loved ones are always executed. Get wrecked, Uncle Ben! So, since alam na natin yung concept nitong deflection na to, let's get to work. So, nagtataka kayo, bakit ako nag-drawing ng triangle dito sa cantilever beam na to? Easy. Sa cantilever beam, mapapansin natin na yung deflection natin ay pababa ng pababa, spaghetti pababa, hanggang dito siya sa may pinakababa na 15 mm sa B. And kung gusto natin makuha yung deflection natin sa C, specifically yung deflection right here, ang pwede natin gawin dito ay ang tinatawag na similar triangle. So, mag-assume tayo na 15 mm nga to, and meron siyang length na 2 plus 1, 3 meters. 15 all over 3. Equal siya sa similar triangle ulit, deflection at C, all over yung total length natin dito banda. Ilan yan siya? 2. So, kung isa-solve lang natin siya, makukuha natin dito will be equal to 10 millimeters. Ito ang ating deflection at C. Tapos ngayon, pwede na natin gamitin si Peter's loved ones are always executed. Ang P natin, siyang hinahanap natin, di ba? Yung length natin, ano yung length natin? 3 meters. In millimeters, it would be 3,000. Yung area natin is pi all over 4. Area ng circle, times 25 millimeters squared as seen dito. At yung E, basic lang yan, yung binigay sa atin na 90 GPa. Mumultiply natin siya sa 10 to the third kasi kailangan natin siyang makuha in MEA para maging sagot natin. P natin sa C, it will be 147.26 kilonewtons. Tanong, nasa choices ba? You know? 147.3. Nakuha natin yung tamang sagot. Diba guys? Diba? Okay ba? Yan. I want to remind you na you suffered the same fate as Uncle Ben. Na-trap ka. No, please. Bakit na-trap ka? Kasi ang hinahanap natin ay yung weight ng W. Ang nakuha natin dito ay yung weight sa C. Dito banda ang nakuha natin. Ang kinukuha natin ay nandito banda. Gagawin lang naman natin dito is pagmo-moment lang naman tayo sa A. Makukuha natin dito is meron tayong negative 147.26 kasi clockwise plus yung kinukuha natin na W times 2 plus 1, 3. So ano makukuha natin ditong value? Value ng W natin will be 98.173 kilonewtons. You know? 98.2. Yan ang tamang sagot.
Pangalawang question tayo. If the stress at the rod is equal to 124 MPa, solve for the tension in kilonewtons in the rod. Baka nasa isip ninyo, ay madali lang yan, naturo na sa amin ni Jun yung concept kanina. Ito, pipilae ka lang, ikaw ang magiging susunod na ma-execute ni Ma'am Praxi kapag ganito. Kasi ang tinatanong sa problem dito ay ang stress sa rod. That is not the stress. This is what we call deformation or deflection. Ang hinahanap natin ay stress. Kapag stress, ano ang formula ulit? Diba 1 for all lang naman siya. You know? So kung ang stress natin ay merong 124 MPa, yung P ang hinahanap natin since tension, palitan ko na lang, gawin kong letter T. Times 10 to the cube natin siya kasi in kilonewtons kayo sa yung hanap natin. Tapos yung area natin, di ba pi over 4, 25 squared lang siya? Kasi yung rod ang hinahanap natin. Oh. Ito yun siya. Di ba? So ano makukuha natin sagot dito? Tension natin will be 60.86 kilonewtons. Ito na ba yung tamang sagot? Yes, ito na yung tamang sagot. Tapos lastly, number 3. If Peter's emotional baggage weighs 32 kilonewtons, solve for the tension in kilonewtons in the rod. So since yung load lang naman ng rod ang hinahanap natin, which is basically tension na rin, paano natin siya makukuha? Kasi diba yung tension natin is pataas? Kaya yung P ang hinahanap natin dito. Kasi tension lang naman siya, pataas din. Kung ito yung tension natin, tapos ito yung weight natin pababa, para natin mahanap yung tension. Di ba magmo-moment lang naman tayo ulit? So para makuha natin yung tension, di ba tension lang naman siya times yung moment arm niya na 2 times yung load ni Peter Parker na 32 kilonewtons times yung moment arm na 3, parang kanina lang din talaga. Ang makukuha nating P dito, ilan siya? 48. Ito na ba yung final answer? Yes! Kasi tension lang naman ang hinahanap natin dito. So far, yun lang po yung buong solution sa problema ni Peter Parker somehow. I guess siguro matagal pa bago maglabas yung Amazing Spider-Man 3 because I definitely killed the love of her life. Just like the same as I did to Uncle Ben and 2 other victims. Anyways, see ya. Spectacular.